Sa puntong ito, makakapanayam natin si Ma'am Giovanna Fontanilla, ang Head ng Public Affairs Office ng University of Santo Tomas. Magandang tanghali po, Ma'am Giovanna. Ako, magandang tanghali po at salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na kayo po ay akin ding makausap ngayong tanghali. Opo. Ngayon po nakalipad na si Pope Francis pabalik ng Vatican City. Ano po sa tingin niyo yung kabuang resulta ng kanyang pagbisita sa inyong universidad? Masasabi ko po ay dahil po kami ay puno ng ligaya, dahil siya ay nakapunta sa University of Santo Tomas, ang masasabi ko po ay isa na naman itong napakahalagang inspirasyon para sa aming lahat upang ipagpatuloy namin ang misyon tungo sa evangelization and education of the young men and women, young Filipinos. Opo. Ma'am, kayo po ba sa UST masasanay na? Kasi every time na may pumuntang Santo Papa rito, talagang pupunta sa inyong university. Talagang maswerte yung sinasabi nga yung inyong universidad. Naku, napakaganda naman po nun kapag kami talaga ay nasanay na tuwing may darating na Santo Papa ay dumaraan sa University of Santo Tomas. So, masasabi ko po na it is more of a blessing, it is more of a gift, it is more of a grace from God that the Holy Father, whoever comes to the Philippines, will also visit UST. Ang sinasabi po, bukod dun sa kanyang pagbisita sa Tacloban at sa Palo, sa Leyte, yung naging event sa UST, yung sinasabing nakatouch kay Pope Francis dahil ito yung na-meet niya yung mga kabataan, lalo na nung magsalita ng kumbaga prangka, lalo na itong bata na dating batang kalye at kinausap itong si Pope Francis. Ano pong reaction niyo roon? Ako, isa po na naman uli itong pagkakataon upang kami ay maging puno ng tuwa at pasasalamat dahil kung yun po ang sinasabi na talagang tuwang-tuwa ang Holy Father, si Pope Francis, sa event dito sa UST for the encounter with the youth, kami po ay doubly grateful din and doubly joyful dahil kami po ay naging isang home for the young people for that encounter with Pope Francis. Opo. Yung napansin lang po namin sa mga video, meron siyang suot na ID po ba yun? Or at least ID holder? Yeah. Ito po ba binigay talaga sa kanya or nakagawian bang ibigay sa mga bumibisita sa inyo? Itong ID na to, masagutan po ninyo, naman, napaka-observant nyo. Thank you. Napansin nyo yung UST ID na binigay namin kay Pope Francis. Actually po, sa tingin ko lang, sa aking pagkakaalaala, ngayon lang po kami nagbigay ng UST ID sa isang Pope. At talaga naman pong talagang punong-puno ang aming puso na naman ng kasayahan. Kasi imagine, sinusuot ng isang Pope, ng isang Santo Papa, ang ID na ginagamit po naming mga Tomasan. So kapag sinuot niya yung ID yon, talaga po kami ay parehong kumbaga masasabi namin siya ay isa namin ding kapuso dahil may ID siya ng UST and Tomasan din po siya. Opo, at ma'am, sinasabing hindi pa yata ito nangyayari although very early pa lang naman, ilang taon pa lang na Santo Papa ang si Pope Francis. Bagamat nakaikot na siya sa maraming mga bansa at universidad. Pero ngayon lang yata nagkaroon siya ng ID ng isang eskwelahan, Ma'am Giovanna. Kaya nga po talagang masasabi po na ang UST is really overwhelmed, overjoyed, super grateful. Kasi imagine, naka-ID ng UST si Pope Francis. Ano po yung masasabi nating aral talaga na naibahagi ni Pope Francis sa kanyang pagtungo dyan sa UST na inyo namang maibabahagi po sa inyong mga estudyante? Opo. Unang-una po, masasabi namin na yung pagpunta nga ni Pope Francis at ang kanyang mensahe ay hindi lamang po para sa aming mga estudyante, kundi para sa lahat ng mga kabataang Pilipino. At yun nga po, nung nagsalita siya sa grandstand, yung presence pa lang niya ay isang malaking, isang malaking mensahe ng pagmamahal, ng pag-asa, na ang tugon naman ng mga kabataan ay ang kanila ring openness to His message so that they will also be lights of hope and messengers of mercy and compassion.
Ma'am, panghuli na lamang po, sinabi kasi Opo ng... naman, natutuwa po akong kausap ko po kayo. Opo, sinasabi po... Sa pagkakataong ito, Sir Rafi. Opo, ma'am, sinasabi kasi ng CBCP na nagpadala na sila ng invitation kay Pope Francis para sa pagtitipon sa Cebu sa susunod na taon. Ang UST ho ba, handa ulit na i-receive ang Santo Papa next year? Abay, syempre naman po. Basta po at siya ay pupuntang muli sa Pilipinas, ay ito po isang napakalaking biyaya at karangalan na muli na naman naming i-welcome si Pope Francis. Okay, sige po. Marami pong salamat, Ma'am Giovanna Fontanilla, ang Head ng Public Affairs Salamat Office po, ng and God UST. bless you, sir. Magandang tanghali po.